Al Francis Chua, handa daw pumusta ng malaking halaga dito sa Ginebra kontra sa Northport dahil malaki nga raw ang chance nila na matalo nila ito kasi meron nga silang twice to beat advantage kontra NP. Gaano kalaking halaga kaya ang itataya ni Chua? Ito ay ayon sa rumors. Andre Blatch, nabilib sa ginawa ni Bo Belga at hindi nga niya mapigilang matawa sa ginagawa nito sa kanya habang nasa bench at nanonood si Kuya Andre. Yan ang topic natin sa video na ito. Tara at pag-usapan na natin yan. Na-finalize na nga kung sino ang magkaka-bracket at maghaharap para sa playoffs ngayong Commissioner's Cup. Maghaharap nga ang Magnolia TNT, Phoenix at Meralco, San Miguel Beermen at Rain or Shine. Tapos ang pinakahuli, Barangay Ginebra versus Northport Batang Pier. Bali ang may twice to beat advantage nga dito ay ang Magnolia, SMB, Ginebra at Phoenix. Medyo mabilis lang nga ang conference na ito mga ka-sports dahil ganito ang format kada Commissioner's Cup. Pero dahil Ginebra at Northport nga magtatapat na kung saan madaming lumalabas na issue na parang sister company na din nga ito ng SMC dahil nai-involve nga sila lagi kaya may trade sila, hindi nga maiwasan ng mga tao na isipin na baka maging one-sided na naman ang laro na ito at ibigay ng NP ang laban para sa Ginebra. Dahil mas gusto nga ng tao at madaming nag-aabang ng kapasok nga ulit sa finals ang Barangay Ginebra. Kaya naman, ginagawa nga lahat ngayon daw ni Al Francis Chua, governor ng Jeans, na makapasok nga sila sa next round. Matinding preparation ang gagawin nila dito kontra NP. Hindi daw sila papayag na makakuha ng kahit isang panalo sa series ang Northport at baka mapunta pa nga sa kanila ang momentum. Ang pinakatututukan daw nila sa depensa ay itong si Arvin Tolentino na kung saan naging bata nga ni Coach Tim. Siya kasi ang local leading scorer ngayon ng NP at sa kanya nakatuon lagi ang opensa ng team. Nag-average nga siya ng almost 20 points per game sa mga huling laro nila at malaking problema nga yun sa Jeans if ever na pumutok nga siya sa series na yun. Sobrang taas na kasi ng shot percentage ni Arvin kaya nga matinding depensa nga asahan natin sa kanya ng Ginebra. Pero yun nga, may rumors na pagagandahin lang daw ng konti ang laban pero ang ending magpapatalo din daw dito ang NP. Kaya naman handa nga pumusta ng milyon ito si Al Francis Chua dito sa Ginebra kapag natalo nga nila ang Northport. Dahil tulad nga nasabi ko kanina, meron nga silang twice to beat advantage at isang panalo lang ang kailangan nilang gawin. Makakapasok na sa next round ang Ginebra kapag natalo nga nila itong Northport Batang Pier. So ganun na nga lang kataas ang kumpiyansa niya dito sa Ginebra para lang matalo ang NP. Nililinaw ko lang, ito ay rumors lang. Pero yun nga mga ka-sports, pabor ba kayo na ibenta na lang ng NP ang laban na ito at hindi tayo mabigyan ng magandang laban sa series? Nagaganapin nga sa Friday? Mag-comment lang kayo sa baba. Sa second topic natin mga ka-sports ay tungkol naman dito kay Bo Belga. Napabilib nga kasi ni Bo ang dating nakasama niya dati sa Gilas na si Kuya Andre Blatch dahil nanonood nga ito sa sideline para mapanood nga siya ng live ng laban. Medyo nakakaya nga lang kasi halos walang laman at nanonood na fans dito sa venue. Madaming bakanting upuan sa huling laban ng elimination round. Alam na kasi ng mga tao kung sino ang maglalaban lagi sa dulo. Either SMC at MVP lang talaga lagi. So parang wala na ang thrill masyado para sa mga fans. Madami na lang nanonood ng live kapag nagtitrending ang PBA. For example, nakakapasok ng finals ang Ginebra. Doon lang sila nakakaset ng record. Pero pag ibang team ang ang naglalaban, parang ordinary game na lang ang nangyayari. So sana nga mabalik ang sigla ng PBA. Pero dun nga sa ginawa ni Bo, sa nakasama niya dati sa Gilas na si Andre Blatch, hindi nga maiwasang matawa at mabilib dito kay Belga dahil sa posture na ginawa nito after niya makabasket. Nagkataon kasi na nadaanan niya si Blatch habang pabalik na sa kabilang court itong si Belga. Tapos si James Yap naman, nung nabigyan ng chance na makapaglaro nga ulit, pinatunayan niya na may ibubaga pa din siya kahit may edad na nga siya. At ready pa din siya maglaro sa playoffs if ever nakakailanganin nga siya ni Coach Sheng sa mga importanteng game ng Rain or Shine.
Ilang tres ba naman kasi ang nagawa nga ni Big Game James Yap sa laro na yon kontra Converge. Kaya halata nga sa mukha ni James ang kasiyahan dahil mabibigyan nga ulit siya na mag-chance na maglaro nga ulit sa game na yon. Sana nga mga ka-sports mabigyan sigla na muli ang game sa PBA kasi dahan-dahan na talaga bumababa at ang mga sumusuporta sa kanila. Unlike dati na madaming nanonood ng live games. Ang solusyon talaga sa tingin ko para may manood nga ng live ay mag-imbita ng mga kilalang NBA player. Best example na nga dyan ay itong si Dwight Howard na nagpaparinig na nga na sana bigyan siya ng chance na maglaro nga sa PBA bilang import. Imagine NBA star player na ang nagpe-presenta na gusto niya maglaro dito sa Pinas bilang import. Kaya sana mabigyan action nga ito ni Commissioner Willie Marshall. At sana sa independent team din siya mapunta if ever. Tulad ng Rain or Shine, Phoenix, Converge. Ayan na lang yung nakikita kong nagko-compete sa liga at lumalaban daw lagi ng patas. Para mabalance din ang mga players at malaki ang chance na gaganahan nga ulit manood ng live ang mga fans kapag nag-recruit nga sila ng mga import sa PBA katulad nga ni Dwight Howard.